makuha yon kasi sayang eh. Nandun na yung mga lead ang kailangan natin. Mapailan ng kaso to para makagalaw yung AMLAC at saka pag nakasuhan to, then yung court can issue subpoena duces tecum on these bank accounts. We'll do that, Mr. Chair. As a matter of fact, meron akong hawak na 9 of those 100. Mga mahigit na ng 15 billion ang total. Sige po. So, anyway, please continue. May I continue, Mr. Chair? Sinabi rin po ni Arili doon sa kanyang affidavit na ang naghulog nito ay si isang Ruben Acerbo. Kailan niyo po ba si Ruben Acerbo? Hindi po, Your Honor. At meron pang isang pangalan, si Jess Arsenal, in connection with this video account. Kailan niyo po ba si Jess Narinig ko Arsenal? po, kakosa ko po yan, Your Honor. Okay po. Doon po sa paragraph 46 ng iyong affidavit, sinabi niyo po na ang suma total ng inyong nabigay kay Secretary De Lima is 10 million. Tama po ba ito? Yes, Your Honor. Sa buwan ng Marso hanggang taong 2015. Dito naman po sa paragraph 43, may sinasabi po kayong or referring in the following paragraphs po na 2 million pesos. Tama po ba ito? Yes, Your Honor. At sa paragraph 36 naman po, ay may sinasabi kayong 2 million pesos. Tama po ito? Yes, Your Honor. So, sa madaling sabi po, kung titingnan niyo po ang affidavit, ang inyong buong affidavit na is quite comprehensive already, ang lumalabas lang po ditong, kung itototal niyo yun, ay 4 million pesos lamang. Pero ang total niyo po sa paragraph 46 ay 10 million pesos. Pwede niyo bang mapaliwanag kung saan Yes, Your napunta Honor. yung 6 million pesos? 2 million po yung unang binigay kay Junel Sanchez before Christmas. And then 2 million sa Director's Office. Direkto kong inabot kay Secretary De Lima. And then yung succeeding 2 million, 2 million, 2 million for 3 consecutive months, Your Honor. So, pwede po bang paki-itemize kung paano po yung kanino nabigay yung pera? Yung, Kay Junel Sanchez na po yung last yung 6 million. 6 million pesos po. Yes, Your Honor. So, pero wala po yan dito sa affidavit. Nandito rin po, Your Honor. For Saan po? total of 10 million po, Your Honor. Sa total po ng team and yun. Yes, Your Honor. Pasensya na po kayo, Miss JB, kailangan ko lang itong tanungin. Yes, Your Honor. Sinabi niyo po kanina na kayo po ay, at inamin niyo po ito, and kami ay nagpapasalamat for the benefit of the Filipino people, na dapat talagang matsugpo ang drug trade. Yes, Your Honor. Pwede po bang matanong kung magkano ang inyong kinita sa drug trade? Sa buong, sabi niyo po ay natandaan niyo. In 16 years, siguro, Your Honor, maybe 30 to 50 million siguro. 30 to 50 million pesos. Yes, Your Honor. Yan lang po ba ang kinita ninyo? Yes, Your Honor. Maybe may sumobra. Kasi, actually, Your Honor, just imagine, every Christmas and New Year, gumagastos ako ng 2 to 3 million para lang matuwa yung mga kakosa ko. So, lumalabas po, kung 15 years po yan, sir, per year po ba, magkano ang kinikita nyo sa drug trade business? Depende po, Sir, Your Honor. Kasi, nag-proliferate lang talaga at lumaganap lang talaga nung pagpasok ko sa New Bilibid Prison. Doon ko lang na-experience na talagang kumita ng malaki. Pero sa Manila City Jail, actually, parang kung titingnan nyo, parang petty crime. Kasi, ang style ko po doon, yung 5 grams na shabu, papasok ko po, ayusin namin ng sachet na tigo 100 peso each. Para po hindi ako mahuli, ang ginagawa ko po, kung 500 po kami na member ng Sige Sige Komando, ibibigay ko muna kay Juan de la Cruz yung 10 sachet. Yung 900 pesos, ibabalik niya sa akin, sa kanya yung 100. And then, nagro-rotation kami para hindi malaman kung sino yung may hawak. So, kumikita yung grupo at kumikita ng 100 piso yung taong nagbebenta. Sinabi nyo rin po kanina na kayo po ay namumuhunan. Para po maabot nyo yung ganong kita na sinabi ninyo, magkano po ang inyong puhunan? Nag-accumulate na lang po sa Tagal. Actually, sir, ang naging puhunan ko po rito, tiwala Diyan po sa Bilibid, hindi po kailangan ng kapital ng pera dyan. So, kung meron kang reputation na nagbabayad ka ng maayos, kahit 30 to 50 kilograms pwede kang kumuha. Siguro po, pwede nating ma-view by analogy yung gastos nyo po sa inyong puhunan, Ito lang po ay medyo hypothetical. Kung halimbawa may 100 million pesos kayong puhunan sa shabu, magkano po nagastos nyo by way of representation? Yung mga tubo, yung mga kinaltas doon sa mga intermediaries, magkano po kaya? Para magkaroon kami ng idea. As I said, hindi po kailangan ng kapital. Pero kung tinatanong nyo po yung kinikita per kilo, ganun po ba? Gusto nyo po malaman yung kita per kilo or per transaction? Kung pwede po ba? Para at least nag-range po ito ng 40,000 to 100,000. Depende sa isang season. May times po na kayang kumita ng 500,000 per kilo.
In addition, salamat sa iyong candor, JB, ano? Doon sa affidavit din ni Arile, meron siyang attachment. Nakalagay dito yung mga personalities na involved sa droga. Yes, Your Honor. Pwede ba itong ipakita ko sa iyo para ma-confirm for in aid of our legislation kung ito ay tama or kung meron kang Narinig nakitang ko po yan kamalian na dito? napanood ko po sa television yung mga personalities na nabanggit niya and somehow 80 to 90% totoo yung sinasabi niya. But just to be sure that we are in the same page, Mr. Chair, may I request the assistance of the committee secretariat that we furnish the witness through the assistance of his counsel a copy of Annex A2 to A5 and request suspension for my time if possible, Mr. Witness. Identify. Ilang minutes? Ilang minutes? Ilang minutes lang? So last na ito. Your Honor. Please proceed, Congressman Belaro. Sorry. Dito po kasi sa Annex A2, may nakalagay ho dito ng mga pangalan ng mga drug lords sa Pilipinas. Yes, Your Honor. Sa inyo pong pagkakaalam, ito po ba ay tamang listahan? Ben Marcelo, number 1. Sam Lichua, number 2. Peter Ko, number 3. Willie Yang, number 4. Robert Lee, number 5. Willie Ang, number 6. Vicente C, number 7. Jackson Lee, number 8. Number 9, Ang C. At number 10, Tom. At meron din dito pong listahan na mga bureau officers, non-com prison guards involved in drugs who act as protector courier. At lastly po, meron ditong listahan ng mga inmates sa medium na active na pagtutulak ng droga sa loob at labas. Ano po ang inyong masasabi dito, sir? Tama po ba itong listahan na ito ni Mr. Arile? Unahin po natin yung sa number 6, yung listahan po ng mga Chinese. Opo. Number 1, Ben Marcelo, tama. Sam Lee Chua, tama. Peter Ko, pangatlo, tama. Willie Yang, tama. Iangat po natin si Jackson Lee. Si Vicente C, qualified as mas mababa. Si Ang C, tumigil na po ito, matagal na. Robert Lee, tumigil na rin. Dito naman po sa mga bureau officers na... I'm sorry sir, pero pagtungkol po sa Bucor officials, I'm willing to give a list, pero wag na po sa nationwide television. Okay po. Naintindihan ko po. Ito po ay medyo by curiosity lamang po kasi Yes, Your Honor. kami po mga government officials, we are accountable na magbigay ng aming net worth. Ito po ay pinapatanong lang po ng aming staff din. Kung sa inyo pong estimate, magkano na po ang inyong net worth ngayon? Baka hindi po kayo maniwala. Nung nagkwento ako dito sa sinumpaang salaysay ko na nagbebenta ako ng shabu, ang kasabay niyan, nagmamanage din po ako ng mga video games na tig-pipiso. Yung pinapakain ko po sa pamilya ko, hindi kayo maniniwala, na galing sa pinaghirapan namin. Ako po ang nagpagawa ng visiting area sa Bilibid. Ako po ang nagpagawa ng opisina ng Idalaw. Marami po akong pinasimento ang kalsada dyan sa Bilibid. Marami po, may nagawa po akong basketball court and tennis court. 6 na dormitories ng brigada ako po nagpaayos. Yung kinita ko, naubos din po dyan sa loob. Pero hindi ko po maitatanggi na somehow, maybe 10% or 20% para magkaroon ng luxurious way of living, nakinabang din po ako dyan sa droga na yan. Salamat po. Confirm ba yan? I saw Director Asuncion nodding his head. Are you confirming that? According to the information that I got here, ito yung mga sinasabi niyang pinagawa niya ay tama po. In fact, about 2 weeks ago, pina-close ko ho yung store doon sa visiting area na sinasabi na because I learned that it was JB's store there. So, okay. Sino po ang nagsabi sa inyo niyan?
Yung mga staff ko rin po sa Bucor po, sir. I learned that yung store through some intelligence work because nobody wants to talk about it at Bucor. And I just found out when I confirmed it when I had a short talk with JB. Okay. That yung store na yun ay kanya po. Paki-submit po lahat yan sa DOJ para magawa na po ng DOJ yung trabaho po nila kasi you don't need this hearing to do that. Yes, You sir. don't need this hearing. Nandyan na po lahat, tao nyo po lahat yan. The people are waiting for you to take action, Mr. Secretary. You don't need the testimony of JB Sebastian for you to take action kasi pwede nyo naman ho ipakuha yan. So anyway, yung kay JB Sebastian, please submit the list. Yung hindi mo mai-broadcast in national TV, please submit that list immediately. Nasa iyo na ba ngayon yan? Ayusin ko po, Your Honor. Please submit that immediately to this committee. We intend to close this hearing today and we intend to get the report out within the week. So that is how urgent the matter is for us, and so we need this to be submitted. Since you are under the custody of DOJ and Bucor and NBP, may I direct the Secretary of Justice to ensure that this is submitted to us within 24 hours. Yes, Mr. Chair, as a matter of fact, we are taking notes of all that's being discussed here. And for those to be submitted to the House, we'll do so. Thank you. Maraming salamat po. Mr. Chair, Congressman. I just like to interject really quick kasi alam ko mamaya pa ako magtatanong and I still have I don't know how many pa, no, pero I just like to interject with something that JB and Sandali lang, ano? General Asuncion. Tapos ka na ba? Are you done? Manifestation lang to. Manifestation lang okay, po. short Mr. Chair. manifestation, yes, please. oo. We're all here to, of course, verify kung totoo po yung sinasabi ni JB. And I've also heard a while ago na sinabi niyo po na ikaw po gumawa ng tennis court, basketball court, and some of the roads. General Asuncion, are you aware na actually pamilya po namin ang nagpagawa ng tennis court at basketball court at kalye po? Marami Doon pong sa inyong tennis court lugar. doon, Your Honor. Yung sariling tennis court po ng komando. Alam ko po yung pinagawa ng airpat nyo Yes. sa Batang City Jail, Your Honor. Your Honor, just to remind that the period given you is just for a manifestation, not Yes. for questions. That is So- all, Mr. Chair. Thank you. Okay, thank you. So sa atin po, please wind up. You have 7 seconds, Congressman Bilaro. Last 3 questions, Your Honor. Mr. Sebastian, Yes, Your Honor. nung after na malipat yung 19 inmates Yes, Your Honor. ng kanilang detention center, kayo po ba yung nagpapatakbo ng drug trade sa Bilibid? I tried pero talagang nahihirapan ako ng todo, Your Honor. So sino po ang nagpapatakbo nung yung 19 na yon ay nakalipat na ng kulungan? Sila pa rin ho, nagpapatakbo pa rin nandun sila dahil nakagamit pa rin naman sila ng cellphone nung nasa NBI sila, Your Honor. May I refer you, sir, to paragraph 52. Ito po yata ay nangyari na nung after na malipat yung 19 inmates, ano? Dito po sa paragraph 52, sinabi niyo po na lumuwag ang lahat. Cellphone, alak, laptop, sugal, maging panabong na manok, babae at milyong pera. Please wind up. Sino po ang nagpapasok nito? Sino po ang responsable sa pagkaluwagan sa Bilibid Guards sa po, Your panahon Honor. yon? Guards, Your Honor. Guards. Guards lang po. Yes, Your Honor. Sinabi niyo rin po, nung interpellation ni Congressman VJ Lacson, na malaki ang utang ng loob ng mga Pilipino kay Kulangko. Ano pang ibig niyo sabihin nito? Kung hindi po siya nag-concert, hindi po natin mababalitaan lahat na nangyayari sa loob. Dahil At po sa concert. hindi po mabubuksan. Kasi kung kami po lahat ay magiging smooth operator, kung kami, kasi po yung pagpasok ng kontrabando sa loob, byproduct na lang po ito nung kinita namin si Shabu. Kung sakaling kami po, JB, yes, Your Honor. you know, parang hindi yata maganda yon na you will use the House to acknowledge itong si Colango for doing the country a favor. Irony, Your Honor. That is entirely something that we cannot accept in this House. So I direct the COMSEC and the committee secretariat to please strike off the record I'm that sorry, Your Honor. question.